Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa Blat na YouTube. Boss D at your service. At naku, mainit na mainit mga bossing. Itong video, ngayon lang kakalabas pero hindi ko pa napapanood. Kaya sabay-sabay nating panoorin itong video ng PGMN. Itong 300 million worth. 300 million worth di umano na ine-extort kay Martin Romualdez kapalit ng hindi paglalabas nito. Kaya naku po, sabay nasasamid pa ako. Kanina ko pa inaantay ito and I want to watch this ng kasama kayo mga bossing. Kaya ito na, simulan na natin kagad kasi mahaba-haba itong video na to. Pasok. Gaano kalaki ang 1 bilyon? Kung sa oras, ang 1 milyong segundo ay katumbas ng 11.5 araw. Ang 1 bilyong segundo katumbas ng 31 years and 8 months. Now this is 1,000 pesos. Kapag ibigay mo ito sa isang mahirap na pamilya, ito ay magiging pagkain para sa 2 hanggang 3 araw. Bigas, itlog, konting ulam, madaming sabaw. Kung mayroong may sakit sa pamilya, bahala na dahil hindi nakakayanin ang pera sa pamasahe papunta sa klinik o ospital. Mas lalong hindi nakakasya ang pambili ng gamot. Sa mahal ng bilihin ngayon, ang 1,000 piso sa isang iglap, ubos agad. This is 10,000 pesos. Kung kumikita ka nito buwanan, mabubuhay ka. Pero survival mode. Renta, groceries, kuryente, tubig, pamasahe, kakayanin kung titipirin ng husto. Pero bawal magkaroon ng emergency. Bawal maaksidente o magkasakit, bawal mabahaan o mabutas ang bubong. Kahit bigla ang project o gastos sa school, bawal. Walang seguridad dahil konting dagdag gastos lang, simot. Walang savings, kaya kung biglang mawala ng trabaho, back to zero. This is 100,000 pesos. Kung bigla kang magkaroon nito, makapagbibigay ng konting ginhawa o seguridad. Pwede na sa tuition, ilang buwan na groceries, pwedeng itabi para may konting ipon. Pero isang hospitalization lang, ilang araw sa ospital, tests, gamot, pamasahe, kayang ubusin ito na parang wala lang. Hindi lang ubos, minsan mababaon ka pa sa utang. This is 1 million pesos. Life-changing para sa ordinaryong Pilipino. Pwede kang magnegosyo, magpaaral, pwedeng magsimula ulit. Pero isang maling desisyon lang o sunod-sunod na problema, maling investment o naluging negosyo, unti-unti, mawawala rin. Kung may 3 kang anak sa kolehiyo, 1 taon, ubos agad yan. Now this is 1 billion pesos. Ang 1 bilyon kayang pakainin ang 182,000 na pamilya sa loob ng 1 taon. Kayang magpatayo ng mahigit 1,000 classrooms at makapagpaaral ng libo-libong estudyante mula elementarya hanggang magtapos sila sa kolehiyo para ilapit ang edukasyon sa ating kabataan. Kayang magbigay ng libreng gamutan sa 100,000 pasyente, mga buhay na maaaring maisalba. Kaya nitong pagaanin ang buhay ng maraming Pilipino. Tanggalan sila ng utang at hayaan silang mangarap. Isang buong henerasyon pwedeng magbago. Kung ikaw ay kumikita ng 25,000 pesos a month, kakailanganin mong magtrabaho ng 3,333 years para umabot sa 1 bilyon ang kabuuang sweldo mo. Ngayong alam nyo na kung gaano kalaki ang 1 bilyong piso, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano karami nito ang ipinagkait sa atin at hinakot ng Kongreso sa loob lang ng 3 taon sa ilalim ng buwakaw na ginawa nilang Panginoon at sinamba nilang parang santo. And when I'm done with this episode, kayong lahat na mga ipokrito dyan sa Kongreso, mga walang bayag, palaga ng mali at tumulong pagtakpan ang mga kalokohan dyan dahil nakinabang kayo, kayong lahat na mga tunay na traidor sa Pilipino na nagbigay ng boses sa duwag humarap sa mga taong ginawa niya ng kamalian. All of you will owe all of us, the Filipino people, an apology because I'm coming for your God. It is time to pick apart and take down dirty house he built on insatiable greed for money and power. Mabuhay ang Kongreso ng Taumbayan, mabuhay ang Pilipinas. Ferdinand Martin Romualdez, welcome to the show. Well. Uminom muna kayo dahil papunta na tayo sa nakakaiyak at nakakagalit na part 2. Inom kayo.
I'm sure by now, kung hindi man ninyo napakinggan ng buo, alam ninyo na nagsalita na si dating House Speaker Martin Romualdez tungkol sa nangyaring pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan under his watch. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? Ang pinapalabas niya, biktima lang din siya ng pamumulitika. So when the legal process is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. Pagkatapos pumutok ng flood control scandal last year, Sana po talaga maayos na po natin yung flood control systems natin para po sa mga baha dahil po kami po mga estudyante po yung nahihirapan. Nakita natin na yung mga dinagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. kung saan bilyon-bilyon ang nakurakot sa mga substandard at ghost projects, at kung saan ilang mga mambabatas at iba pang mga opisyal na malapit sa dating speaker ang tinaguriang contractors at congressman. Dahil sa questionabling pagkapal ng kanilang net worth o kita ng kanilang mga kumpanya. At pagkatapos mabanggit ng ilang beses ang pangalan ni Martin Romualdez ng iba't ibang mga witness, Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez. maliban sa mga nagbubulag-bulagan at mga pumaldo para pagtakpan siya, Si Kong Martin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. it was clear to us that as Speaker of the House, he played a big role in the scheme. And for that, we all hoped he'd go to jail. Kung makikita nyo personal, si Carla Diskaya, makikilala nyo? Yes, Your Pakituro nyo nga kung naandito sa loob ng session hall. Pareho kayo na ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Tama po. I hope he does. And I hope it's soon. Because right now, ang mga nasa kulungan ay yung mga contractor, Happy, yes. yung mga district engineer, Wala naman ako kung ginawa mo masama. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. and a very easy target, former Senator Bong Revilla. Haharapin ko ito ng walang takot. Alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. At ang lahat ng sisi ay sa dating Appropriations Committee Chair when all these things happened, si dating Ako Bicol Representative Elizalde Zaldi Ho. Tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. In his speech, Romualdez basically said three things. First, he said, For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. hindi nga siya nagsalita. But did he not hire a spokesperson to face the media and the people on his behalf while he was Speaker of the House? Kaya nga binansagan natin siya, di ba? Na speaker who cannot speak for himself. Not only did his Congress hire Princess Abante to be the first ever House spokesperson in 2025, he also hired Ace Barbers to be his personal spokesperson. Budget is not done by the House of Representatives alone. It is done by both the houses, the Senate and the House of Representatives. So why put the blame on the people in the House of Representatives? Nakailang interview si Barbers to defend him. Walang direct na transaksyon at walang direct na pag-uusap mula dito sa mga nag-aakusa, kagaya ni Mr. Diskaya, kay Speaker Martin at saka kay Congressman Saldico. In ang Office of the Speaker is concerned sa pagiging caretaker, limitado ho sa ensuring that the services of the constituents of Congressman Barsaga will always be addressed, no? And this is on top of his colleagues in Congress like Judas Idre, Paulo Ortega, even Benny Abante, defending him on many occasions and saying good things about him like he is saint to them. Speaker is our source of inspiration and
our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara. Ngayon, nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. In the 19th Congress, Speaker Romualdez steered this institution with both resolve and wisdom. Under his stewardship, the House of the Representatives became a true House of the People. Kaya kung titingnan mo, ang dami-daming nagawa ni Kong Martin Romualdez noong 19th Congress na talagang masasabi mo, dapat ipagpatuloy. Yung matutugunan mo at maririnig mo yung hinaing ng taong bayan. Alam niyo, si Speaker, ang pagkakilala ko sa kanya, he is always a man that does not make his own decision. No? He follows the rules. No? Kaya I do not think that the Speaker would be guilty of any gross, inexcusable negligence na natawag natin. The best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. Dahil ni Speaker. Posibleng pumasok po ito bilang bagyo o maging bagyo sa loob na ng PAR. Tatawagin po ito sa local name na Tino. Alas 9 Lunes ng gabi, ramdam ang pabugso-bugsong hangin at ulan ng Bagyo Tino sa Javier Leyte. Sagap ko, sagap ko. Nakayang man na ako ang pampa. Muna na, nawa ako, anak, nabuyan. Pabalik niya sa babaw, pagkagat sa akin. Habili na ako, anak, wala na nakuha. It is because of our dear Speaker. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at